Hi guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Dito tayo ngayon sa ating layer building number 3 na kung saan ay meron tayong naka-in-house na nasa 1,200 na RTL. So itong mga RTL nito guys ay galing ito sa grower house number 1 kung saan ay minamadali na natin i-transfer papunta dito dahil meron tayong paparating na bagong mga sisiw. Before natin transfer dito guys ay nagkaroon tayo ng second debeaking. Ang pag-debake ay isa itong preventive measure para maiwasan yung damage sa ating mga manok katulad ng mga vent pecking, feather pecking, and then cannibalism. Yung mga injurious na vent pecking at saka feather pecking guys ay dapat talaga nating maiwasan yan. Ito yung cause ng mga mechanical damages ng ating mga manok kaya nare-reject yung ating mga manok dahil sa vent pecking, feather pecking, or cannibalism na nangyayari sa flock. So guys, ang first debeaking ay dapat natin gawin kapag nasa 10 hanggang 14 days old na ang ating mga sisiw. At yung second debeaking naman ay dapat natin gawin between 13th week old hanggang 14th week old or bago kayo mag-transfer sa layer building. So guys, yung first debeaking is more on prevention. Ang second debeaking naman is more on correction. During second debeaking, hindi lahat ng mga manok ay kailangan nating i-debake. Although tumutubo yung mga tuka niyan o tumutubo yung mga beak niyan after ng first debeaking natin. Pero kapag sa tingin natin ay masyado ng maiksi yung beak ng ating mga manok, ay hindi na natin yan kailangan i-debake. So, more on correction dahil kapag merong mga damages or kapag hindi masyado maganda yung pagka first debake ng ating mga manok, ay pwede nating ayusin dito sa second debeaking. And then yung mga tumubong mga beak ay pwede nating i-cut ulit before sila mangitlog. Yung importance ng second debeaking is kapag nasa laying stage na ang ating mga manok, ay meron silang tendency na mag-prolapse dahil sa vent pecking. Yung kapwa nila manok ay tinutuka nila yung puwet na bahagi na kung saan ay kapag nakikita nila na meron ng papalabas na itlog, tinutuka nila ito. Kaya yun yung isang cause ng vent prolapse. Para maiwasan natin yun, ay kailangan talaga nating putulin yung tuka na masyadong matulis. At guys, yung second debeaking ay nakakatulong din ito para ma-improve yung feed consumption ng ating mga manok. Dahil kapag masyadong mataas yung tuka ng mga manok, ay yung mga small grains ng feeds ay hindi na kaya nila yan kainin. So kapag pantay yung tuka ng mga manok at saka sakto lang yung taas, ay maaari nilang makain yung mga maliliit na grains na part ng feed. So kapag marami silang nakain na feeds, ay automatic yan, natataas din ang ating production. So guys, dito sa poultry, meron kaming dalawang uri ng debeaker. Yung isa ay more on cutting and then cauterize. So is to prevent further bleeding. So pagkat ng tuka, automatic yan, susunugin yung tuka. So yun ang magko-cauterize or magpe-prevent ng bleeding. And then, yung second na debeaker namin is more on cauterization lang. Wala siyang pang-cut. More on sinusunog lang niya yung beak. Pareho silang magandang klase guys. Yung cut and cauterize, ang price nun is nasa 10,000. And then yung more on cauterize lang siya or more on incinerate lang siya, ang price nun is nasa 14,000. So during debeaking, dapat stable yung kuryente ng inyong poultry para mabilis yung proseso ng pagdidebake para masunog kaagad yung mga tuka ng mga manok to prevent further bleeding. Advantage nila is pareho silang nakakaputol ng tuka. And then pareho din sila nakaka-cauterize or nakaka-prevent ng bleeding. Yung disadvantage ng cut and incinerate na debeaker is meron siyang chance na mag-bleed yung manok kasi kinakat niya, and then pag ma-delay yung pag-incinerate, possible na mag-bleed yung mga manok. And then medyo matagal din siya kasi hinihintay mo yung up and down ng cutter niya. Unlike since more on incinerate talaga na debeaker is susunugin yung tuka ng mga manok. So wala talagang bleeding or walang loss of blood na nangyayari sa debeaker na ito. Pero guys, yung isang debeaker ay medyo safe siya sa tao at saka sa mga manok dahil merong guide yung cutter niya na pag nilagay mo doon ang tuka ng manok ay hanggang doon lang talaga yung putol niya, and then hanggang doon lang din yung mag-incinerate sa kanya. Kumpara dito sa aming isang debeaker na kung saan incinerate lang kaagad, ay possible makakos ng injury sa taong nagdi-debake dito kasi posible na yung kamay ng debeaker ay masunog din kasi walang harag na magpe-prevent ng contact ng blade sa kamay mo. And then dito din guys, dapat skilled talaga yung magdi-debake kasi para ma-estimate niya yung hanggang saan lang yung putol ng tuka dahil kapag sinunog mo yung tuka ng mga manok, ay possible maubos
maubos yung tuka ng manok na dinidibik mo. So yun yung disadvantage ng isang debiker. Hindi lang basta-basta yun. So guys, meron pala akong video about kung paano talaga yung pagdibik ng mga manok. Pwede nyo balikan yung video na yon para magkaroon kayo ng guide or knowledge about paano yung proper na pagdibik, lalong-lalo na sa ganong type na debiker. After namin na pagdibik ay cluster na namin yung trabaho dito para ma-lessen yung stress ng manok at saka para yung tao din ay isahan lang yung pagod. So after ng debiking ay tina-transfer namin to dito sa aming layer building na kung saan ay dito na sila magstay during sa kanilang laying period. To make sure guys, hindi na sila nakakalabas ng kulungan para safe na talaga sila. After ng pag-clear namin ng mga kulungan ay magdi-disinfect kami and then maglalatag kami ng karton para sa paghahanda ng paparating naming mga DOP or mga day-old pullets. So guys, yun ang importance ng debiking. Ito ay nagko-contribute sa livability at survivability ng ating mga manok. At saka dito ay napiprevent yung damages na kung saan ay makakakos ng pagkalugi ng isang layer poultry farmer. Iniiwasan talaga namin to kasi supplier nga kami ng mga RTL, dapat quality na manok ang aming maibigay. At the same time ay dapat ma-minimize yung damages ng aming mga RTL. So guys, shoutout nga pala sa Dijas Poultry Farm ng Himamaylan City, Negros Occidental. Shoutout din sa Nerina Farm ng San Fernando, Cebu. At shoutout din sa Carl Nino Poultry Farm ng Bantayan, Cebu. Maraming salamat at sana ay may natutunan naman kayo ngayon. Happy poultry farming! Bye!